paglakas ng ating national basketball team, tuloy-tuloy pa nga at frontline ng Gilas na dagdagan ang mga bigs natin na talaga namang ikinatuwa ni Coach Tim Cone at QMB ang bagong dagdag at nasabi nga ni Coach Tim na sakto siya sa Gilas. Nakita natin ang lakas ng isang QMB sa USNCAA Division 1, mga NBA players na ngayon ang kanyang nakalaban at nakasabayan. Yung iba naman, mga international import na ng iba't ibang liga abroad o overseas, kaya masasabi natin na high level competition ang naging pundasyon ng laro ni QMB, kaya naman talagang may maibubuga siya sa international level competition. At nakita ito ni Coach Tim Cone, kita naman sa kanyang laro talagang nakikipagpisikalan para makuha ang bola sa rebound. Kay Soto at QMB sa Japan, ito ang isa pa sa nakita natin at mukhang Japan B1 bilig nga ang isa sa option ni QMB na kung saan siya ay maglalaro dahil maganda ang sahod ng mga players sa Japan. At ang Japan B1 nga rin sa ngayon ang masasabi natin na nakakaangat na liga kumpara sa CBA at KBL. Mas mataas sila magpasahod at ang Japan ang isa sa malakas na team ngayon. Pinakita nila kung paano talunin ang team ng Chinese Taipei, pinaiyak nila ng 2 beses sa first window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. Mas lalo pang titindi ang kompetisyon sa second window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. Ang kalaban natin dito ay ang mga teams ng New Zealand at Australia. Sa ngayon, sa Group A, sa grupo natin ay Gilas ang una, sunod ang Australian Boomers na nasa rank 2 at top 3 naman ang New Zealand at panghuli ang team ng Guam. Magbabago naman ito panigurado dahil malakas ang team ng Australian Boomers, tayo ang dihado kapag nakalaban natin ang team na ito. Dahil na rin sa 0-2 nga ang New Zealand ay malaki ang chance natin na makuha ang number 2 spot kahit isang panalo nga lang ang magawa natin laban sa team ng New Zealand. At ito ay sasapat basta mas marami tayong lamang sa panalo natin laban sa team ng New Zealand. May update naman ang FIBA, ang dating passport rule nila tungkol sa pagiging local ng isang manlalaro ay may upgrade. Dati before 16 ay dapat may passport na ang isang atleta sa basketball para makonsidera siyang local ng isang bansa, pero ngayon nga ay ginawa na nila itong 18. Binalikan natin ang report ng ESPN kung bakit nga ba hindi local si Jordan Clarkson at ang lumabas na dahilan ay nakuha niya ang kanyang PH passport noong lagpas na ito sa 16 years old. Taliwas sa update na nakuha niya raw ito bago mag-16, kinumpirma ito ng SBP mismo, kaya masasabi natin na mali nga rin ang update na kung saan sa edad na 12 years old nagkaroon ng PH passport si Jordan Clarkson at nakumpirma nga ito ng SBP maging ng FIBA, kaya nakategorize nga si Clarkson bilang naturalized player. Pero ngayon nga na naging 18 na ang cut-off ay mukhang pasok na si Clarkson sa cut-off dahil nagkatalo lang yata sa katagang nahuli ng konti si Clarkson at nakuha niya ang kanyang passport noong 16 o lagpas 16 na ito. Malinaw na ang cut-off na ngayon ay 18 years old at ang host ay ang Qatar sa paparating na FIBA World Cup. May mga komento tayong nabasa na may impluensya nga yata ang Qatar tungkol sa upgraded rule na ito ng FIBA, at ang Qatar ang isa sa pinakamayaman na lugar dahil oil-rich country ang bansang ito at sila ang host, mapera sila, kahit sinong player pa ay kaya nilang kunin o bayaran. At ang isa sa nakikita natin ay magiging sobrang competitive ang FIBA World Cup 2027 sa Qatar. Mukhang makikita natin ang Jordan Clarkson at Justin Brownlee combo na merong quality na big man kay Soto, QMB, Junmar, AG Edu at sana umabot talaga si Ange Guame. At kung ganito ang lineup natin, kahit sinong team pa ang makalaban natin ay papalagan ng Gilas. Naglaro na nga rin si Jordan Clarkson para sa Gilas team at kitang kita ng FIBA ang pagiging Pinoy niya. Gusto niyang tulungan ng ating national basketball team, kaya sa consideration ng FIBA para maging local si Clarkson ay pasok ito at pwede, lalong lalo na kung nakuha niya ang kanyang Philippine passport noong 16 o 17 years old pa lamang siya. Ngayong Qatar ang host, may pagbabago sa rules ng FIBA at hindi lamang ito minor, major ito tungkol sa eligibility ng mga manlalaro at mukhang may na-scout silang mga players na magpapalakas sa kanilang team. History ang kanilang target sa kanilang home soil o sa kanilang home court mismo, advantage ito para sa kanila. Iba rin ang Qatar kapag FIBA World Cup ang usapan, maging ang kanilang mga fans dumadagundong ang mga drums na gamit nila sa pag-cheer sa kanilang team.